Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagbabasbas ng korona ng Adbyento. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na pag-asa ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tanda nawa itong korona at ilaw ng kaligtasang tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siyang Panginoon naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Maaari na pong tinatawagan po yung magsisindi ng ating Advent candle, si Mr. and Mrs. Marlon and Ann Armando and family. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkalooban mo kami ng sigasig na umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan at umasa sa iyong pangako. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbiento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbiento ay nangangahulugang pagdating, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan na pag-alala naman sa pagsilang ni Hesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbiento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inihahayag ni Isaías ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adbiento, ganito rin dapat ang ating maramdaman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo,
wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikaw ay aming Ama, kahit parang luwad at ikaw ang magpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na manatiling matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ng panawagan ni San Pablo, ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang verbong nagkatawang tao.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pag-ibig mo ay ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page, sa mga naririto sa ating simbahang pamparokya, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father.
Muling pinasisimulan natin ang bagong taong pangliturhiya sa pamamagitan ng pagdiriwang ng panahon ng pagdating o ng Adbyento. Ang Adbyento, tulad ng narinig natin kanina, ay nangangahulugang pagdating. Kung may dumarating, may naghihintay. At ang naghihintay ay naghahanda. Ito ang siyang iniiwang damdamin sa atin ng napakahalagang panahong ito para sa pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristong dumarating. Ang ating liturhiya ay nagpapaalala sa atin na ang Adbyento ay hindi lamang tungkol sa paghahanda para sa Kapaskuhan o sa paggunita ng pagsilang ni Jesus. Bagkus, ito rin ay nagbibigay sa atin ng mahalagang paalaala na darating ang katuparan ng ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Kung kaya't ang Adbyento ay panahon ng paghahanda, panahon ng paghihintay. Ano nga ba ang siyang dapat na maging damdamin ng panahong ito? Unang-una sigurong dapat nating paalalahanan ang ating sarili na magkaiba ang panahon ng Adbyento sa panahon ng Pasko ng Pagsilang. Nakasanayan natin bilang mga Pilipino na atin pong ina-anticipate. Sabi nga, bare months pa lang pumapasok, Pasko na. Nariyan na yung mga Christmas carols, andyan ang mga Christmas decors, nariyan na rin yung pag-iisip ng mga Christmas gifts. May anticipation. Kung kaya nga, minsan, dahil na rin sa maagang pagdiriwang ng damdamin ng Pasko na laging masaya, nawawala po yung kahalagahan ng Adbyento. Nasa Adbyento pa lamang tayo ngayon. Ito'y kinakatawan o sinasagisag ng korona ng Adbyentong ating binasbasan, na ang ating paglalakbay ay magiging 4 na linggo at unti-unting inihahanda ang sarili upang maging makabuluhan ang banal na pagdiriwang ng pagtanggap kay Jesus. Kaya nga, sa panahon ng Adbyento, ang panawagan ng mga Kristiyano ay ang halina, Jesus, halina. O come, Divine Emmanuel. Maranatha, come, Lord Jesus. Kung ating hinihintay ang Panginoong Jesus at inihahanda ang ating mga sarili, ano ang dapat na maging damdaming taglay ng bawat Kristiyanong naghihintay? Mayroon pong 3 mahalagang damdamin. Una, be patient. Pangalawa, be watchful. Pangatlo, stay alert. Maging matyaga, mapagmatyag, at laging gising. Ito halos yung itinuturo ng Ebanghelyo na ating natunghayan mula kay San Marcos. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Kaya nga, maging handa kayong lagi.
Hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Baka sa kanyang biglang pagdating ay marat ng kayong natutulog. Sinasabi ko sa inyo'y, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Be patient. Maging matyaga. Patience is a virtue. Ito yung halos nahihirapan tayong isabuhay sa pang-araw-araw na gawain natin. Hindi na tayo nagiging matyaga. We become most of the time impatient of what is happening around us. Nangyayari ito sa lansangan, sa mga gas stations, sa harap ng traffic lights. Minsan, kapag tayo ay pumipila sa iba't ibang lugar para maghintay, we want to move fast. Kailangan nais nating mabilis ang proseso ng lahat. Yan naman ang itinuturo ngayon na makabagong panahon o modern world. Everything is almost an instant. Pero may biyaya ang nagtsatsaga. Patience is virtue. Yung mga nawawala ng pasensya o yung nagiging impatient, mabilis tumataas ang presyon. Umiinit ang ulo. Nakikita po ninyo yung mga nangyayari at naipopost sa social media. Yung mga tinatawag na road rage. Makanti lang ng konti, maunahan lang ng konti, magagalit na, mag-aaway, kung ano-ano ng mga salita, at minsan ay tututukan pa ng baril. Impatience, kawalang pasensya, kawalang pagtsatsaga. Sinabi po ni Archbishop Fulton Sheen, patience is power. Patience is not an absence of action. Rather, it is timing. It waits on the right time to act for the right principles and the right way. Ang pagiging matyaga daw ay hindi kawalang gawain, kung hindi isang kapangyarihang nagtataglay o kapangyarihan sa nagtataglay nito. Sapagkat ito ang nagtuturo sa ating hintayin ang tamang panahon ng pagkilos at paggawa ayon sa nararapat at itinuturo sa atin ng tama. Patience is an important virtue to put on as the best impressive cloth during Advent. Maging matyaga tayo. Be patient. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang pagdating ng Panginoon. It will certainly come. Be patient in waiting. Ikalawang grasya ay ang be watchful. Maging mapagmatyag. Watchfulness means you are aware of what is happening around you sa ating lipunan, sa ating pamayanan, sa simbahan, sa bansa. Ngunit lalo't higit sa ating sariling buhay, sapagkat sa mga pangyayari sa kasaysayan, nangungusap lagi ang Diyos.
Watchfulness means kailangan mo ring tumugon ayon sa kung ano ang nararapat sa nakikita mong mga kaganapan sa iyong paligid at sa iyong buhay. Be watchful. Sapagkat yung watchfulness ang siyang tutulong sa atin sa pangatlong damdamin. Be or stay alert. Laging gising. At kapag sinabing alertness, dito aktibo kang kikilos. May gagawin ka. At lalo tigit, ang ginagawa ay ang naaayon sa pananampalataya. Bunsod ng aral ng Panginoong Hesus sa buhay ng mga Kristiyano. Stay alert, laging gising, upang laging tumugon sa mga pangangailangan, lalo tigit ng mga mahihirap, ng mga mabababa na itinuturing sa lipunan. Stay alert, for we do not know when He is coming. Mga kapatid, siguro yung tatlong damdamin ito, maikukumpara ko sa damdamin ng isang driver. Kung kayo ay nagdadrive, siguro maiisip din ninyo itong suggestion ko. Kung kayo ay nagdadrive ng isang sasakyan, bago ka pumasok sa sasakyan, you should be having this patience, becoming watchful, and always alert. Hindi ka pwedeng mag-drive nang mainitin ang ulo o wala kang pasensya. Hindi ka pwedeng mag-drive nang hindi ka magmamatsyag sa paligid mo. Kung ano yung dadaanan mo o kung ano ang meron sa paligid ng sinakyan mong kotse. Hindi ka pwedeng mag-drive if you are not alert or gising sa pagmamaneho. But the person who is patient, watchful, and alert in driving, easily that person can go through smoothly. Minsan nga, mapapansin mo, lahat yan sabay-sabay. Habang nagdadrive ka, pwedeng nakikinig ka ng radyo, pwedeng nakikipagkwentuhan ka doon sa kasama mong pasahero, at habang nakikipagkwentuhan ka, nakikita mo yung dinadaanan mo, alam mo kung saan ka dadaan, nakikita mo rin yung mga traffic signs, nakikita mo yung pong traffic lights, alam mo rin kung may biglang tatawid, alam mo rin kung may didikit sa iyo, alam mo lahat yung nasa paligid mo. But most especially, you are alert in responding according to what is happening. But smoothly, a driver knows how to manage everything and be patient, watchful, and alert. Yun yung damdamin dapat ng Kristiyano. We will go through in our journey, especially in our day-to-day life, like real drivers, so that we may arrive and attain that realization or the fullness of God's promise for all of us. Matatapos ang paglalakbay ng matiwasay para sa isang taong matyaga, mapagmatyag, at laging gising.
Ito nawa ang maging baon natin para sa ating pagdiriwang ng Adbyento. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga diakono sa kanilang pangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatan, katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghati din sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa, at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa, at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hallelujah.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsiupo po. Mga paalala at paanyaya, sa darating na Biyernes, December 8, ay pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria, Immaculate Conception. Ang ating pong mga misa ay sa ganap na 7 ng umaga at 6 ng gabi. Bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, ang lahat ay inaanyayahan para sa Advent Recollection sa December 8 na gaganapin sa Queen of Angels Chapel, Riverbank Center mula 2 ng tanghali hanggang sa 4 ng hapon at susundan nito ng banal na misa. Ang pagninilay ay pangungunahan ni Monsignor Carlos V.J. Estrada. Tayo po ay magkakaroon ng Advent Kumpisalang Parokya sa darating na December 12, 2023 sa ganap na 7 ng gabi. Ang ating pong parokya ay nag-aanyaya sa mga nais magpabinyag. Atin pong binabalik ang lingguhang binyagang pamparokya tuwing araw ng linggo sa ganap na 11 ng umaga. Magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.